everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Dinah Tolentino, so please subscribe. So pag-uusapan po natin at ang ibibigay ko po sa inyong idea ay tungkol sa medical assistance sa Quiapo Church or yung tinatawag na Social Service Development Ministry in Quiapo Church Office. Doon po kayo pupunta. At pag pumunta po kayo doon, kailangan maaga po kayo. Kasi meron po silang time. 9 a.m. to 11 a.m. po. Tapos po, 15 katao lang po ang kanilang tinatanggap. Limitado po, 15 katao. Kaya dapat po maaga kayo at mapasama kayo sa 15 katao na matutulungan ng Quiapo Church. At iyon po, ang binibigay nilang tulong ay gamot, medicine. Kung hospital bill po, hindi po. Kung laboratory po, hindi po. Ang kanilang pagtulong po ay sa gamot po. Kaya kung nagnanais po kayo na humingi ng tulong, mag-medical assistance at medicine po ang inyong pangangailangan, iyon po ang kanilang maibibigay sa inyo. Wala po silang cash assistance, wala po silang guarantee letter, wala po sila yung mga hospital bill, at wala rin po sila yung mga laboratory. Ang itinutulong po nila ay gamot. Para po maliwanag at maintindihan nyo, kaya ako po pinaulit-ulit para hindi po masayang ang inyong pagpunta doon. At 15 pong katao. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto niyo pumunta doon, agapan niyo po dahil nga may quota po 15 katao. At syempre po, pag pumunta po kayo doon, kailangan po may mga dala kayong mga requirements. So, alam niyo naman po yung mga requirements kung kayo po ay sanay mag-medical assistance. Ganon din naman po ang mga requirements. At, ang oras nga po is 9 a.m. hanggang 11 a.m. po. 15 katao, tatanggapin nila. Pag kumpleto po yung inyong mga requirements, ngayon din po, makukuha niyo po yung medicine. Yung pong medicine is worth 1,000. From Mercury Drug po. Yun po ang kanilang binibigay na tulong. 1,000 Mercury Drug po ang kanilang mga gamot. Kumbaga, yun po yung doon po sila bumibili ng gamot para ibigay po sa inyo sa halagang 1,000. So, yun po yung ang binibigay tulong ng Social Service Development Ministry Quiapo Church. Kung meron po kayong PWD ID, taglayin nyo po para makadiscount kayo sa reseta para mas madagdagan pa po yung inyong makukuhang gamot. Basta 1,000 po yung kanilang budget doon. Kung kayo naman po ay senior citizen, ganun din naman po. Taglayin nyo po yung inyong ID at ang inyong booklet. Ngayon po, ganito po yan. Pwede pong ang pasyente ang hindi lumakad. At pwede rin naman po ang pasyente lumakad kung kaya po. Ngayon, kung hindi po kaya ng pasyenteng lumakad ng kanyang mga papel para humingi ng tulong, pwede po ang representative. Yung nga lang po, magdala na lang po kayo ng authorization letter ng pasyente para mas maganda. At higit sa lahat po, yung ID ng pasyente. So, yan po, maliwanag na maliwanag po. Kahit hindi si pasyente ang lumakad, kahit yung representative lang, ay pwede naman po. Basta may ID ng pasyente, ay dala-dala nyo. At mas maganda kung meron na rin kayo authorization letter. So, yun po. Sana po naintindihan nyo po yung aking mga idea ang binigay sa inyo or tip. So, ito naman po ang pag-uusapan natin. Ano po ba yung mga requirements kapag po kayo hihingi ng tulong medisina or gamot sa Quiapo Church? Ito po,
unang requirements, medical abstract or medical certificate. Iyon po, nakukuha sa inyong doktor kung saan kayo nagpapacheck up. Private man yan or public. Kailangan po may pirma ng doktor, may date ng doktor, may licensed doctor. So, ayun po ang kailangan yung titingnan kapag po hihingi kayo ng medical abstract at yung tinatawag na medical certificate. So, yan po ang number 1 kailangan. Then, yun naman pong number 2 kailangan ay yung tinatawag na reseta. Ang reseta po ay ibinibigay po yan ng doktor na ayon sa dapat yung inumin na gamot. Nire-reseta po yan ng inyong doktor. Ngayon, tingnan nyo din po yung kanilang lisensya, pirma ng doktor at yung date kasi dyan po mababalid yung inyong reseta sa mga pirma, lisensya ng doktor at yung date. Kaya tingnan nyo po. Napaka-importante po ng reseta ng inyong mga gamot. At pangatlo po, yung tinatawag na quotation price. Doon po sa reseta ninyo, nakasulat po dyan yung mga gamot. Pwede nyo po yan ibigay kay Mercury Drug. Pasulatan nyo po siya ng presyo doon sa pinakatapat ng mga gamot, ng pangalan ng mga gamot. Pasulatan nyo po yan ng presyo doon. Kasi dyan po, babasihan ng social service na mga office staff po doon kung ano po yung mga hanggang saan yung pwede nilang mabiling gamot sa inyo. At taglay nyo na rin po kayo kung kay PWD, taglay nyo yung ID nyo at saka yung booklet nyo. Ganon din naman po yung senior. Taglay nyo yung ID nyo at yung booklet nyo po. Tapos, eto po, yun po yung papa-quotation price nyo po yung inyong reseta. So, ganon po. Tapos, ito pang requirements na ay itong barangay indigency. Yung pong barangay indigency, kinukuha po yan sa barangay na kung saan kayo nakatira. Punta po kayo dun sa barangay hall, kuha kayo dun ng barangay indigency, ngayon pipirmahan po yan ni Kapitan. Kailangan po yan yan po ay requirements para po kayo mag-medical assistance. Pag kumuha po kayo ng barangay indigency, tatanungin po kayo para saan nyo gagamitin. Sabihin nyo po ay gagamitin nyo for medical assistance purposes. So yun po. At ito pa, kapag si representative ang kukuha, pangalan niya ang sasabihin niya doon. Pero, isasama din niya yung pangalan ng pasyente. Yun po, ang pagkuha ng barangay indigency. Kung sakaling si representative po ang kukuha, kailangan po naka-indicate yung pangalan ni pasyente doon. Ngayon naman, kung halimbawa si pasyente ang kukuha, pangalan mo lang naman ang ilalagay doon. For medical assistance purposes. At i-address nyo po siya sa Social Service, Velvet Ministry, or Quiapo Church. So, understood na po yun. Basta naka-address po siya sa Quiapo Church, doon nyo siya gagamitin, doon nyo siya ipapasa. At ang importante, nakalagay din yung pangalan ni pasyente. At kayo din po. Then, yun naman pong huling requirements ay yung pong ID ninyong representative na lumalakad. Kailangan po yun. Mag-prepare po kayo ng 2 ID para po sigurado. Mga public ID po, yung mga government ID po. At ganun din po yung ID ni pasyente. Kailangan bit-bit nyo po yun. Yun po ang importante doon. Kaya wag nyo po yun kalilimutan. At mainam din po kung kayo ay mayroong authorization letter. No. Yun po yung yun po yung maganda po dun. At higit po sa lahat, maaga kayo pumunta, ipa-xerox nyo na po yung inyong mga papel. Titignan po nila yung original. Then after tignan nila yung original, ay xerox po, and agapan niyo po yung pagpunta dun, and good luck and God bless po. So, subscribe by YouTube channel Dinah Tolentino po.